Can I have one of these buckets right here, bro? Yeah. You guys have an airline here? Yeah, we got air. Can I just hook it up real quick? Yeah. First order of business, konekta ang ating airline, pero dapat sarado muna yung valve. Ayos. Meron tayong mga rubber seals. Okay, tapos open natin yung valve. Habang nandito tayo, tanggalin na rin natin ang ating selyo. Parang ganyan. A. Kalakalalay, abe, sa pagkuldas. Tapos ngayon, kunin natin ang hose. 3 inch. 3 inch ang kailangan natin. Ito ay 2 inch. So ito yung kailangan natin, yung mas malaki. Bigat to, man. Tayo sa kabila. Ito. Bigat. Akyat tayo. I gotta go swing a couple valves in there quick. No problem. Did you turn the air on already? Yeah, air's on. Appreciate it. Ganito ang tamang paghatak ng hose. Hawakan mo yung dalawang ends, tsaka mo i-drag. So, ito ay male. Hindi aabot Oof. Okay, may gasket. Walang damage ang gasket. Mamaya lalagyan ko ng strap yan. Tapos abot ba? So bitin, kailangan kong ilapit pa yung trailer ng konti. Should be good. Okay. Sarado. Okay. So hindi ko na kailangan ng connector. Kailangan ko ng connector.
Gasket. Ayos, parang sinukat. Can I get a bucket? Mahigpit to kaya hampas lang. Hampas. Ayan, straps. Ito ay para sa additional safety. No? Siguradong walang kawala. Ayos. And then, init. Siguradong hindi magbubukas to kasi may strap. So ngayon, kukonect ako na yung airline ulit. Tinanggal ko yung airline kasi tinusog ko yung truck natin. Hindi dadalo yung hangin kapag ka nakaganyan, nakatupi. Buksan natin. Yan. Dali mo, boy. Okay na. Your valve's open? Valve's open, yeah. So, bubuksan ko na to. Ito muna ang internal valve ang bubuksan ko. Para lang siguraduhin na I mean para meron akong control. Okay, walang leak dito. Wala ring leak doon. No leaks? Okay, open it all the way. Kapag walang leak. I think we should just open the air for like just a little bit. It's at like a quarter now. Do you want more? Or? It's still open? Yeah. Okay, it's good. Bro, these are the seals. Where do you want them? Yeah. I'll put them on the paper. Okay. Walang leak dyan sa connection natin. Wala ring leak dito sa papunta sa valve nila. Sa tanke nila. So, yun na yung suspension ng ating tractor. Nasa 40 PSI. Pag dumating yan dito sa 20, ibig sabihin, empty na tayo. So, lalabas muna ako para i-check kung okay pa ba yung ating connection. Kung wala bang leak o problema, no? Walang leak. We're good so far, bro? Yeah, We're halfway there. halfway. Yeah. So let me just work on my paperwork so you can sign it afterwards. Okay. And I'll be right out. Sounds good? Okay, walang leak. We're good, man. Ayos. Itong company na to, pagawaan ng papel to, man. Tawag nila dito, pulp mill. Laki, no? Grabe. So, below 30 PSI na yung ating tractor suspension. Ayan, mga 29 na lang yata yan or 28. Almost done, bro. Your signature and your name, please. There. So, this one you have a copy by the guard check. I got that one. And these are the other two that you just signed. Pirmado na yung mga papeles. Ayos na, man. Hintay na lang na matapos to. Mabigat pa rin. Meron pa rin laman. I think we can shut the air off for now. Think so? Yeah. Bro, you live here in town or in Canada? Here. Here, okay. On my way out, is it this way? Yeah. You can close your valve, yeah? Sarado natin yung internal valve. Mamaya yung external. So itong hose na to, pressurized to, maraming hangin. Hindi mo basta-basta pwedeng tanggalin kaagad. Kailangan mo munang i-relieve yung pressure sa pamamagitan ng valve na to.
Kaya mahalaga ang Chicago fitting ang tawag dito para mag-relieve ng pressure sa hose. Dahil kapag hindi mo tinanggal yung pressure nito sa loob, pag ginatak mong ganyan, putik. Tatalsik sa yan, men. Sarado na natin to. Relieve natin yung pressure sa hose. I'm just gonna disconnect the airline from up top. So tatanggalin ko na yung airline, tapos i-vent natin yung trailer, meaning tatanggalin natin yung hangin sa loob ng trailer dahil bawal bumiyahe ng may hangin to, no? So sarado muna to. Tanggalin to. Bagsak to dyan. And then bubuksan natin tong valve na to para matanggal yung hangin. Ngayon ito eh. Ay. Tapos ngayon, tanggalin natin to. Takpan natin. Takpan natin yan. Ayos. Okay. Tapos tanggalin natin itong mga strap. Okay. Ganun to. Handa natin ang takip. Ow. Ayos. Okay. Okay, bro, I'm all done here, huh? Okay. Nice meeting you, Parker, huh? Have a good one now. Ay, tapos namin. Sabi nga nila, money in the bank. Eh, okay, check ko na kung wala lang hangin yung trailer, tapos alis na tayo dito, man. Wala na nga. Hey man, so this is what I'm gonna do. I'm gonna pull forward there. I'm gonna back in here and make a U-E from here to go there. Okay. Sounds good? All right, I'll go there. Appreciate it. Sarado na natin to, man. Wala nang hangin. Ayos na. Ay, tapos rin. Ay, ayos na. So, abante ako dyan. Atras ako doon. Sabay U-turn. Ayoko kasi mag-U-turn ng pakanan. Laging pakaliwa ang U-turn ko, no? Sa ganun kasi ako sanay, yung mag-U-turn ako ng pakaliwa kaysa pakanan. Para ma-avoid na maputol yung linya, men. Tsaka para at least hindi blindside, parang ganun. Ayos na. Ay, thank you, Lord. Naging safe ang ating unloading. Walang naging problema, men. So, abante tayo ng konti. Eh, ipoporma lang natin yung ating trailer para maka-atras tayo sa bandang kanan. Tsaka tayo mag-U-E 4 ways. Siyempre, for additional safety. Grabe. Ang lamig. Alikabok ah. Ayos.
pwede na natin bawiin. Parang bitin na. Ay. Ayos lang. Ayos na. Hey! Ngayon, sana hindi tayo mabitin sa pagkanan. Kasi medyo maskop. Ayos naman. Pag nabitin, atras lang. Ayos na. Grabe. Ilang oras na trabaho lang yun. Dumating ako dito 10:30 ba o 11? 10:30. Ngayon ay alas 12 na ng tanghali. So, ano yun, 2 oras. 2 oras lang lahat-lahat, men. Pag check-in, pag unload. Ayos, no? Wednesday, so Thursday, Friday, Saturday. 3 araw na biyahe. 2 oras lang yung trabaho talaga. Tapos ngayon, tatambay na ako sa Superior. Yung truck stop doon kagabi na tinulugan ko. Doon ako matutulog. Hanggang bukas na ako doon. So ngayon ay araw pala ng Sabado, July 11, 2026. At bukas, Linggo, tsaka ako aalis para pumunta ng tank wash. So yung tank wash pala, hindi na ako sa Chicago maghuhugas ng trailer dahil pinalitan nila na sa Wisconsin, sa Milwaukee, Wisconsin na lang ako mag tank wash. Kaya wala doon yung pick up natin sa Tuesday. Dadalhin natin yung load na yon mula Milwaukee hanggang sa Sarnia, Ontario. Grabe. So mag-seatbelt na tayo dahil tatawag pala ako sa security. Teka, tawagan ko yung security. Nasaan na yung papel? Putik. Nawala. Kala ko nawala. 218. Hi, good afternoon, security. This is Carlo, the tanker that just delivered the foamer. So I'm all done and I'm about to get out of the building. So if you could please sign me out, I'd appreciate it. All right. So we'll talk to you soon and have a good day, madam. You're welcome. Bye now. So hindi ko na kailangan bumalik sa security. Sign out na lang niya ako. Ito na ang gate. Magpapaalam tayo sa bago nating kaibigan na si Parker. Ayos na. So yung truck stop sa Superior ay 3 oras na biyahe. Kaya, anong oras ba? Alas 12? Alas 3 ako nandun, pero nakalimutan ko pala yung long sleeve. Teka, tinanggal ko yun kasi napaka-init, men. Hindi pwedeng naka-long sleeve. I mean, hindi pwede doble-doble yung damit, parang ganun. So, kunin ko lang yung long sleeve. Ito. Mahalaga to eh. Pangontra sa araw. Ayos na. Rekta na natin to sa Superior, man. Superior, Wisconsin. Siyempre, as usual, testing our brakes. Pero parang gusto ko munang maglakad sa labas. Ikutan ko lang ng mabilis para siguraduhin wala tayong nakalimutan. Ayos na. Naikutan ko na. Nakasarado naman yung hose tube. Yung hose tube po, doon namin nilalagay yung mga maruruming hose and fittings para pagdating sa tank wash, tatanggalin namin doon and then hugasan. Tsaka ako siya ibabalik sa likod ng truck. Tapos, sarado rin yung internal saka external valves. So, nakasecure din yung mga hoses na natira dito sa likod ng truck. Kaya ayos namin. We're good to go. Pagod ako dun Mapagod rin.
Dahil sa sikat ng araw, yung init, yun yung yun yung dahilan ng pagkapagod. Pero yung mismong trabaho, hindi nakakapagod. Ayos na. Oof. Babalik ako ngayon sa US 53 southbound. Dire-diretsuhin ko to. Ano ba to? 4th Street? No, 3rd Street ito. Kakanan ako sa 4th Street. Yan, nakita ko na yung sign. Papunta ng US 53 South. Intersection. Looking left and right. Dapat, no? Speed limit, walang nakalagay. So, siguro 25. So, ngayon ay 15 miles per hour lang yung takbo ko. So, ito na nga ang 3rd Street. So, nasa na to? North. 71 North. 11 East. Nasa na yung US 53. Kakanan ako dito sa 3rd Avenue. Dami nakatambay dun ah. Yan, dito ko nang galing eh. So dito tayo, kakanan. Mag-button hook tayo dahil masikip yung kalsada. Yan, dito pa lang yung sign ng US 53. Nakakasilaw ah. So dire-diretso na to hanggang makarating tayo ng Superior, men. US 53 South. Dito sa International Falls, Minnesota nagsisimula ito. Hanggang makarating ka ng Eclair, Wisconsin. Ayos din tong na to, syudad. Peaceful, men. Ano pa ang limit dito? 25, 30 yata dito eh. Ito lang nakalagay. Kapag walang nakalagay na speed limit, usually, dapat ang takbo mo lang mga 25 miles per hour or siguro 40 clicks or 50 clicks per hour. Naalala ko na naman si Kabayan Big Freight. Nung natapos ako mag-unload noon, parang kararating lang niya mula Canada. Kasi nga, nandun lang yung border sa likod natin, Bagal-bagal na nun, men. Siyempre, loaded siya, ako empty. Niradyo ko siya, meron naman siyang radyo. Tapos itong kalsada na to, siguro mga 40-50 miles na salubungan. Two-way traffic na tinatawag. So, siyempre, nasa likod niya ako, mabagal siya. Nung nagkaroon na ng parang passing lane, niradyo ko siya. Sabi ko, kabayan, papasing naman ako. Ang tawag pa overtake. Tapos yun na nga, pina-overtake niya ako nung hindi pala siya passing lane. Nagkaroon lang ng broken yellow line sa gitna. Kaya yun yung room ko para makapag-overtake sa kanya. Pinagbigyan naman niya ako. Shoutout sa'yo, kabayan. Hindi ko naman nakuha yung pangalan niya. Pero anyway, ganun lang, no? Simple lang yung naging trabaho natin. Mahirap lang talaga dahil yung init. So yun yung nakakahapo, nakakapagod. Pero ganun pa man, naging swabe naman yung trabaho, walang naging problema. Tsaka ang bilis lang. Tapos ito, papunta na ako sa truck stop para magpahinga. Maliligo ako doon. So ewan ko magkano yung shower doon. Circle K yung pangalan ng truck stop. Ligong-ligo na tayo dahil nga sa pawis. Kaya yun, men, magiging masarap yung pahinga natin mamayang gabi doon. Makakapag-relax talaga tayo, no? So anyway, dito ko muna tatapusin ng video na to. At itutuloy ko na lang to bukas, men. See? Pero ganun pa man, sa inyong lahat na sumama sa akin sa araw ng Sabado na to, July 11, 2026, maraming salamat sa panahon at oras mo, men. Mag-iingat ka palagi and I'll see you tomorrow. Peace.